mga ka-shekels, kami ay nandito sa isang lugar. Ano bang pagkakala mo dito, sir, sa lugar na ito? Nagpunta tayo dito. Bigla lang kami napagpag-dito eh. Pero sabi daw, itong lugar na to, may mga kababalagan daw yung ano. At mga may nagpaparamdam daw mga ka-shekels. So ngayon, tayo ay dito napadpad upang mag-usap-usap at grabe, umiinip sir, nakatakot na, umiinip pa. Di ba lang paano kung umpisa yung umiinip ako, pero ngayon mga ka-shekels, kami ngayon ay magkakwentuhan muli ni Sir Joe. So sir, ano bang ano natin yun? Pwede pa nating pag-usapan pa. Agad, masarap mo tayo sabi ko. Kung nga ba ito? 7 Ito nga pala mga ka-shekels, may bago na ng mga binigilyo dito. Ang Indian. Anong pangalan? Mag-TV. Shoutout nga pala kay Boss Mag-TV. Salamat sa iyong Clover Chips. O, in-sponsor na namin kayo Clover Chips, baka naman. Tsaka ito sir, ano ba to? Ayan, cheesy mga ka-shekels. Sponsor naman, baka naman. Kahit pang tawin gutom lang. So yun, ano bang pwede nating ngayon sir, may bahagi? Buwan tayo. Ang kwento ko lang. Katatakutan, syempre. Kasi wala kayo. Siguro yung ano, yung panigin. Ano tayo? Last time, yung astral projection. So yung binigay ni Mr. Federico. Salamat nga po pala ulit kay Sir Federico. So yun sir, natungkol tayo sa panaginip ngayon. Panaginip. Di ba sir, ang panaginip daw ay kabaligtaran ng realidad ng mundo. Sabi rin daw, ang panaginip daw ay isang mga restored memories lang na nasa brain natin. Hindi. Kasi ang sa pagkakalam niya, kaya sabihin natin. Sana rin itong paglilipat ko yung first floor, paglilipat ko ng talo. Pero hindi talaga eh. Hindi rin sa sobrang pangit siguro. Ewan ko ba kung paano pagkakalam niya. Hindi, ano lang naman yung sir, base sa mga nakakilap ko lang ng mga impormasyon. Sabi nga daw, nakapanaginip nga daw, ay kabaligtaran na nangyayari sa realidad. Kansa, hindi naman. Kasi may nangyari, panaginip na pag natanggal daw ng ibig, makamatay. Dapat daw ako pagkatinibunan. Wala naman. Yung nangyari. May kansa kung ano rin kasi ang panaginip eh. May ano rin yan ng bird eh. Pwedeng gamitin din ng bird eh. Gamitin niya para hindi ka nang babala. Baka may mangyari sa'yo sa inaharap ng future. Kung hindi naman yung pagpapala, pakasang panaginip ito, pagpalain ka niya. Kasi marami rin akong pag-inipan na nangyari. So maaaring siguro, babala nga. Kasi di ba may mga panaginip na napanaginipan natin, pero nangyari. Bagay yung naalala ko yung pag-inipan ko. Oo, kasi napanaginipan kita nun nasa ibabaw ka ng, nasa loob ka ng kabaho, nasa ibabaw mo, nakatingin ako sa'yo. So yun yung panaginip ko nung una, di ba sinabi ko nga sa'yo. Then pangalawa, may kapitbahay akong... Teka, yung sa panaginip ko yung sa bago sabi mo sa last. Isisip na yata. Oo, may sisip yun, tama. Kasi sa tagal na, hindi ko na matandaan eh. Pero... Bakit na yun? Bakit 2018 yun? Naalala ko siya. Tuloy yung mo na pag-inipan yun. Nasabi mo sa akin siya. Nasabi niya sa akin yun. Pag sabi niya sa akin, medyo siguro, ang bakit, hakot, alam niyo kung mga kasi yung ginawa ko. Wala sa ikaw ginawa eh. Patuloy pa rin sa buhay, patuloy. Pero isang araw, may dumating talaga kapapaka sa akin. Siguro kung hindi sa akin sabi yung bagay na yun, marami nangyari talaga yun. Patay na rin ako doon. So kasi, nung napanaginipan kita nun,
ano yun, parang buhay na buhay. Parang nandun ako sa bukol na nakatingin na sa ibabaw, tapos ikaw nasa loob ka ng kabaho, tapos may sisiyo na. Parang hostisya eh, no? Ang pinangihiwatin mo. Nangyari sa akin talaga. Nangyari talaga. Hindi ka talaga. Yung siguro ano yung nasabi mo sa akin, siguro isang buwan bago mo ganun mo. Ganun pangyayari. Tapos yung isang sa kubay. Yung isa naman na napanaginipan ko nung ano yun, kapitbahay naman namin. Ngayon, isang taon mula nung siya nawala, napanaginipan ko na siya na mamamatay na siya. At nakita ko rin ito sa buho niya, napatay na siya. Ngayon sinabi ko sa kanya, sir, ngayon ang nangyari, nung sinabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, basta minawa ko Rosario, ligtas ako, hindi ako mapapahamak. Ay, Hindi siya nakinig sa sinabi ko na dapat iwasan mo yung mga bagay na alam mo hindi ka pahamak. Pero ang nangyari, tuluyan siya nawala, sir, namatay siya. siguro tiwala siguro siya sa ginawa ng anting-anting o ano pa bang pinakahawakan niya. Rosario lang sabi ko. Inasa niya yung buhay niya doon. Parang feeling niya, may liligtas siya, pag mabubuhay siya pang matagalan. Kasi ito. So yun yung nangyari. Tapos, ano yun, pinagtawanan pa ako nung sabi sa akin na baka daw kapalintaran nga lang. Kaya nga sir, nung iniisip ko nga, na baka nga siguro kapalintaran lang ng dahil. Pero lumipas nga sila ng isang taon at siya'y nawala. So, natakot ako na nung nakita ko siya dun sa mismong barangay hall na nakabuhol na. Tapos, kung ano yung itsura niya nung binuro, ganun ko di siya nakita sir, dun sa panaginip. Di ba nung time nga yung sabi ko nga sa kanila na mag-asal kayo, na lagi kayo lumapit sa Diyos. Pero ang nangyari kasi, hindi nila sinunod eh. Diba? Alam mo na yung ibig sabihin, yung mga sunod-sunod pa rin naman na nagkakamali. Kasala pa rin, yung mga ganun pa rin ginagawa, mga nakasala. Pero, ang pinaka-natakot ako doon, yung nangyari, yung panaginip na yun. So yun yung dalawa sa mga panaginip kong nagkatotoo. Tapos meron din akong panaginip na yung kinain ako ng langgam mula ulo hanggang paa. Pinalibutan ako ng langgam, tapos pinagat daw ako. Ang nakikita ko lang sa sarili ko, yung mga mata ko lang dilat eh. Pero yung buong katawan ko hanggang paa, kinain ng langgam na ulam. So ngayon, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin nun. Lumipas sir ang 3 buwan, may nangyari. Yun nga, yung aking kapatid, nawala rin. Nagkaroon pala, ibig sabihin pala, nagkaroon pala ng karamdaman yung ate ko. Ang ibig sabihin pala nun is, may panganib palang paparating. Na siguro, hindi ko maintindihan ano panaginip yung ako sa sobrang hirap na dadanasin ko. Kaya nagbibigay na papala sa akin. Pero sir, sa'yo sir, ano pa ba yung para sa'yo? Ano pa ba yung kahulugan ng panaginip para sa'yo? Kung sa mga nabingin natin. Hindi ko ipapaliwanag eh. Lalo siya kasi yung matay-tatay ko ako 2000 na yun. Sunod-sunod yung panaginip ko eh. Halos magkakaparehas. Ako yung nasa isang bang araw bago iyak ako hilap. Bago ang senaryo, yun lagi eh. Yun lagi ang napapaginipan ko 3 beses nag-appear yun sa panaginip ko. Hindi ko maintindihan. Sa araw, magkatotoo yun. Pero nakanalin, hindi ko maunawaan kung yun matay-tatay ko 2000 January 2010. Yun pala yung meaning no? Yung pagkakapaligin ko parang anawas kunyari. Yung bangka at yung dagat, yun yung pagluwa ko. Parang yun yung pinaka-nangyari pa rin. Binabalewala ko siya eh, para sabi ko, ano naman yan. Marami ko pa hindi mo pangyari yan. Ganun ako, parang kumpiyansa, nakikipiyasa sa sarili. Or parang siguro, pinaliwala, start mo lang. Hindi ko alam na darating isang araw na magkakatotoo ka na siya. Yung mapangyari pa. So palang nangyari din. Talagang may waga ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung ano nga ba yung mga kahulugan ng minsan na nakikita natin. Minsan naman yung nakakapanaginip ka sir. Ikaw pala narasa mo sir na nakakapanaginip ka ng isip. Alam mo yun, hindi natin yung mata mo, pero Hindi ko talaga o yung bigla kang may makikita kang panaginip
Hindi ko alam kung vision ko yun, kung panaginip, na may paparating na mga anip. Kasi nung 2010, ano yun, magang mami, naglalakad lang ako. Tapos parang panaginip o vision nga ba yun, na may paparating na parang bagyo. Hindi lang parang, kasi kung sa nakita ko, talagang bagyo na nasisira yung mga bahay. Pero alam ko sir, lumipat ang taon, nagkaroon ng isang bagyo eh. Yung sa mga sumunod na taon yung from 2010, nagkaroon ng bagyo yun eh, na napakalakas. Doon ko nakita yung panaginip na nagkatotoo, na nasira lahat ng mga bahay namin, yung bahay namin. Yun ang nakakatakot din na panaginip. So alam ko sir, may kwento sa ano yan eh, meron din kwento sa Biblia yan eh. Diba si Joseph? Makabasa natin yung sa Genesis. Yes. Ang buhay ni Joseph the Savior. Ano yan, di ba? Yung Ano siya, pinagluto. Ang unang panaginip niya is lulukod ang mga 11 tala ang buwan sa kanya. Sinabi niya sa mga kapatid niya, nagalit sa kanya. Pangalawang panaginip niya, parang nagtalo sila ng mga tribo. Yumuko pa rin yung mga 11 tribo. Nagalit na naman yung mga kapatid niya. Kaya yun, sa sobrang galit nila, tinatakan niya patayin si Jose. Pero dahil siya pinaluluto siya ng Lord, dahil saan siya mapunta, ay hindi naman nawala naman ng idea ba? Pagdalo siya simbahan ng Lord. Hanggang isang araw, ito yung kaya sa panaginip na dalawang kasamahan niya na nandoon sa kulungan sa Pilitan. Dalawang isa ay nangangalag, ay nakulong dahil sa yung isa ay paladero, yung isa ay nagaan ng anak. Yung nasa anak. hindi ko lang nata yun. So yun nga, yung kwento ni Jose o Joseph, napakagandang kwento rin yung sa Biblia. Pero pinakita kasi doon yung nangyari yung mga panahon. Yung paligid ng dalawang nakasama. 3 araw mula ngayon daw, yung mga kalaya. Yung pangasiwa ng pagkain. Kasi yung pangalawang sabi, baka naman maganda rin daw yung paligid niya. 3 araw mula ngayon, siya po ay pinupunta ng mundo. At siya yung nila sa pagdiriwang ng parang may kaarawan niya ito o special event ng Parang may pista siguro. Parang So yun, pangyari yun. Pero pinakamatindi sa pangyari yun, sabi ni Jose, alalahanin mo kung huwag mong kalimutan, di ba? Ano sabi ng panadero? Sige, alalahanin kita. 2 taon mula ngayon, hindi pa sa 2 taon, nabagabag ang mahal. Nabagabag siya dahil sa panaginip. May 7 matatabang baka na umako sa ilog at may 7 payat na baka ay yung payat kinain yung matataba. So bali nagising siya, nabagabag siya. Napatulog siya ng ilang napatulog na naman siya. May 7 trigo naman na malulusog at 7 trigo papayat, kinain na naman. Doon siya nabagabag lalo. Doon na siya nabalisan. Para nandun siya, pinatawag niya lahat ng mga astrologo, mga biyasa, mga spiritista. Sa panahon na yun, sa lugar na ito, pinatawag niya parang inisip niya, sino makakapagpaliwanag ng panaginip niya, sino, lahat siya. Natatakot eh, nakakarami siya. Naalala na ano kung sino pagkain. Umiis ng tawad eh, tawagin niya ako. Mahal na para ko. May nakilala ako sa pilihan ng pangalan niya kasi. Magaling siya magpaliwanag ng panaginip. Nung sinabi nito, pinatawag niya agad. Sinabi na paraon, agad-agad, ipaliwanag mong panaginip ko, ito, ganyan. So, bali, for the, story short, nung hindi sabi rin, hindi kang pagpapagpapa ni Joseph, sabi ako, sige, pagpaliwanag ko, hindi yung ganun. Sinabi niya, wala akong kaya paliwanag, pero ang Diyos, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos ang may kakayahan. Nung sinabi niya, ipaliwanag niya ng maayos. At dahil sa panaginip ko, yung 7 baka pala ng matataba dito, ito ba yung 7 taon ng sagana. Habang yung 7 payat na nangahulugan ay 7 taon ng paghihirap, pagdurusa at kawalan.
Yung pala yun. So bali, siya po ay kinasihan ng Espiritu Santo. Kaya yun, ano siya, pinanas siya no? Kaya napaliwala din ang ayos ito. Yun, nabigyan siya ng wisdom ng panahon na yun. At dahil sa talino niya, ang pinakamaganda doon, na-promote siya. Hindi ko na nangyari. Grabe pala yung kwento ni Joseph. Talagang kasi pakiramdam mali yata itong binasa ko, sir. Parang nagpasubuan na ako dito. Wala ako dito eh. Kaya nga eh. Kaya dito, ano Ano to eh? Parang Boulevard to eh. Dito sa Cavite. Dito City. So baka ang pasok natin ah. So balik sa kwento, sir. Naging maganda yung ano eh. Naging maganda rin naman yung dulo ng kwento ni Joseph eh. Pero base doon sa buong kwento niya, kung babasahin mo yung Biblia, talagang yung babala doon. Kasama na rin ang pagpapala doon eh, babala. Kasi Hindi naging madali. kasi di ba sabi nga doon sa kwento, 7 taong pananagana, 7 taong pag-uusap. So maganda. Kaya lang, yung mga tao na nakakarinig sa kanya, malamang hindi naman nabanggit mo. Pero syempre, nagdudulog din sa kakayahan. Pero kagandahan yung paraon, inig sa kanya. Sa kwento. May isa pa sa kwento niyan eh, patungkol din sa panaginip ni Daniel, di ba? Ay, oo. Ganda rin pa sa kanya. So, ganda siguro, ginamit ka ng tips. Mabasa niya talaga yun. Kasi ito parang, na lang tayo, parang for sacralization na lang, parang hindi masyado mahaba rin yung magagawa natin. Gagawin namin para sa gano'n. Ano lang kami, para bibigyan lang namin kayo. Ano lang, wake up lang ba? Para magkaroon kayo ng ibig kung sige mga ginamit din sa mga panaginip niya. Si Daniel naman, grabe yun. Ginawa din ng pagkakalangan sa kanyang birthday. Mamamatay talaga lahat. Ultimo mga espiritista, astrologo, lahat ng mga doon, nasasakupan ng hari ni Nebukadnezar. Hirap din kasi ang pangalan Nebukadnezar. Kapatay niya. Ang napakahirap sa pinagawa niya kasi, sino Makakapagsabi ng napaginipan niya. Yung una, yung paraon, sino makakapagpaliwanag ng panaginip niya. Ito yung buhay ni Joseph. Pero ito, si Hari Nebukadnezar, sino ang makakapagsabi ng napaginipan niya at makakapagpaliwanag ng panaginip niya. Ikaw kaya mo? Hulaan mo panaginip ko. Hindi ka nga mahulaan yung labas sa loto eh, para tumama eh. Pero si Daniel may pagpapakumbang mo, may pusong mapagkumbabakit, sabi niya. Wala akong kakayanan na malaman yan o alam mo. Pero pang Diyos, ang kakayanan. Pero kaya mo hulaan. Ito mga kapirasong to. Nanay mo, babae, kung talaga. Hindi ko rin alam. Nasay mo lalaki. Pero di naman ako mga kayang hulaan. Pero yung kwento rin kasing yun, mabalik tayo sa kwento. Hindi. Maganda rin yung kwento yun kasi may mga babala rin halos dun eh. Na parang sinasabi kasi nga sa kabuuan na ang panaginip, madalas nagiging babala sa atin. Madalas din, pinapakita din yung pagpapala mula doon. Isa nga may mga panaginip na kabaligtaran yung nangyayari. Pero hindi natin alam kung ano paparaan ng Diyos mula doon. May mga panaginip naman din na instant na nangyayari. Meron din, mga talagang literal lang. Nangyari sa amin dyan, yung siguro medyo hindi ko takot-tawa lang sa akin ngayon. Kaway kami, parang hindi kami magkagulo. Pakabilis lang ng pangyayari ko. Gawin kami ng umaga, parang almost 2 days lang. Napag-inip ako siya. Pag ang panaginip kong ito, magkakaayos kami. Parang 2 days lang, nangyari agad. Nagkakita kami, kaayos talaga. Kung anong panaginip doon. Hindi na nangyari. Yun ang pangyayari talaga. Kumbaga talaga, bigay talaga ng hudyat. Para magkaayos. Doon lang sa resort ko, sa trabaho ko, pag-inipan ko siya back in 2019,
bago ba ito mag-pandemic, napag-iip ako siya ng February, sabi ko sa kanya, Sir, magkakanak ka ng lalaki. Kung bakit lalaki na sabi ko sa panaginip, kasi talo mo yung bata. Tsaka ito po ang nakakakilabot ha. Hindi pa ako nakakita sa kanila. Pero nakita ko sa bahay niya, yung eksaktong bahay niya. Pero minsan, hindi pa ako nakatapak doon. Pinakita na ng panaginip na yun na hindi ko kamapunta, bago yung bata, anawakan ako ng bata. Pero hindi man ganun yung pangyari, pero pinakita sa akin yung gender ng bata. So, bali February yun. Sabi ko, Sir, magkakanak ko ng lalaki. Siguro pwedeng maniwala siya, 50-50. Pwedeng oo, pwedeng hindi. So, bali, pumutok ang pandemic ng March. Hindi kami masyado nagkita sa buwan. Nahirapan na rin sa mga pasok namin dahil ang pasok na namin 3 to 4 days na lang a week. Ito nangyari sa kanya. Ang misis niya po ay nag-positive. Kala ko po COVID. Yung pala, sa PE, nag-positive. Pregnancy test. Pregnancy test. So, bali lumipas pa mga araw ng buwan. At ang ika 6 months, alam niyo po, 6 months is sigurado malaman sa gender sa obligay niyo. Wala akong alam din sa Ayun na yun po yung 6 months kasi ang pinaka-safe na po para yung sa gender ng sinapupunan yung bata na sunod. Mukhang nervous ang inabot ko dito, sir. Ito po yung nangyari, no? Ito yung nangyari. Na-detect. Pag ano nila, ultrasound, pagpunta nila doon, ito po, lalaki yung ultrasound. So, bali, yung ibang kasama ko pa sa work is doubt pa rin. Doubt pa rin sila. Sabi nga, yun yung sinasabi ko, minsan kasi yung panaginip na gano'n. Siyempre sa ibang tao, nagdadaw yun. Ano bang purpose yun, sir? Ano yan, sir, yung EMF detector, nakakalit yan ng mga magnetic field. Tumilaw. Hindi ko alam. Hindi, yung ilaw na green, normal lang yan. Hindi daw eh. Ilaw? Yan, hindi ko mapapaliwanag, sir. Kasi kung titignan mo, ano yan eh, normal yung green eh. Pero kung yan eh, ihigit pa yung kumagang mag-spike, spike ang tawag ng ibang mga nadugo sa explore eh. Pag nakaka-detect sila rin, i-spike. Pero tingin ko kung yan eh mag-exit sa red, ibig sabihin, merong something na entity. So, yun nga. So, bali, mga kasama ko, doon pa rin. Sabi nila, pag yan lalaki lumabas sa mismong kabuhanan na pagkapakan. Ayun na, nung ikasyam na buwan, nung naipanganak na sila, lalaki. So nangyari pala, Pangyari, pumatawag. pero almost 9 months din hinintay yung pangyari yung mga minsan matagal eh. Minsan matagal, minsan mabilis, minsan instant, minsan take times, takes Years na rin, year, year, days. bago mapangyari yung bagay din. Pero dapat, aware din tayo sa mga, baka dito po may mga kasi mga napapaginipan natin or napaginipan ng kapatid mo, magulang mo, huwag natin malulog. Napakalaga po yan kasi yan po ay mensahe mula sa atin yan. Mararayang pangit man yan, pero nagbibigay ng babala yan. Dahil naman kapangit yan, baka panagin po sa pangumot o worse pa doon. Baka ano eh, pinawaliwala na okay lang. Huwag na kayo kumaya sa akin kasi ako dati dinalagdag. Naging araw din sa akin, kaya pinapaalala po ito. Ito po, ang pinaka-latest ko ngayon sa napaginipan ko. Last year lang po ito sa aking kapatid. Ay napag-iipa ko rin siya, magkakaroon siya. Kung kinontra niya ako, baka sa akin yan, hindi naman mangyari yan. At hindi mapangyari yan. Ito lang po, mga last year lang din. Nung nag-PT siya, positive siya. Yung positive ako. So na-confirm yung gender ng... Wala pa yun. Wala pa. Habuntis pa lang siya. Nung nito na itong April 13, na nagpala sila upang na-detect na babae ang mahal niya. Yung... Naging anak. Hindi. Babae yung nandun sa kanya. At kabuhanan niya sa itong... So
So, ibig sabihin, talagang nakakonfirm din. May Pare siguro may gift din yung tao eh. Siguro kasi Parang ano sa'yo, kagaya mo, yung gift na gano'n, di ba? hindi ko na nakita kasi wala nang napapangyarihan pa kaya. Wala, oo. Ibig sabihin, may gift, may talog sa'yo, binigay. Pero hindi mo pwede ang gift, kasi sa Diyos lang naman lahat. Siya talaga, siya lang. So, ibig sabihin, mayroon talagang certain gift ng tao na binibigay ng Diyos, no? Pero kasi yung iba, yung pagaya, nakikita nila yung hinaharap, yung sabi daw, mundo matapos sa ganito, na ganitong taon, ganitong petsa. Ako kasi sir, hindi gano'n ng gunita, hindi rin gano'n ng vision. Actually, Ano ba Tagalog ng vision? Pangitain, no? Hindi gano'n yung pangitain para sa akin. kasi yan hindi naman ipapaalam ng word eh. Pagdating eh. Walang tao, hindi ang ganyan araw eh. Hindi ang ganyan. Wala lang alam ng oras. Siya lang tamang makakaalam. Ewan ko rin, siguro, yung mga panagin ng end of days, baka lalo, siguro itong mga tao hindi unbeliever eh. Mayayain ginamit lang din, kung matakot sila, magkaroon sila ng faith ngayon, at magkaroon pa ng mga kontra, di ba? Hindi natin alam eh, masyado na iwagan. Tinitingnan ko yung EMF reader eh. Kung parang normal na sir, wala na paparamdam ko. Diba, kahit yung rose ball, wala nang masyadong paparamdam. Kanina, ang lakas ng kapa ko eh. Parang hindi ako komportable dito sa lokasyon natin ngayon. Kasi mga ka-shekels, itong itong location na ito, ito ay hindi na pinapagamit pa, natin na ito eh. Hindi naman siya totally pinabayaan, pero hindi na siya pinapagamit. Gawa lang, may nangyari kasi ditong hindi ka nais. So yun, kaya binigyan lang kami ng pagkakataon caretaker nito na dito kami makapag-usap ni Sir Joe para maibahagi namin sa inyo ito tungkol sa panaginip. So, napakaganda ng remote, napakaganda rin ng panaginip. So, talagang kakaiba. Minsan may mga bagay na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi natin maintindihan. Tapos, mahiwaga na ikakakasipay. Sobrang mahiwaga. Pero, nakapatuloy naman kasi hindi sa paligid. Kaya nga rin. Salamat sir sa ating pagbabahagi ng So bago kami magtapos mga ka-shekel, shoutout muna kay Miss Janice, kay Miss Hussein, kay Eman Hilario, at saka kay sino pa yung isa sir? Si Christian Cruz, at si Rodmar Asensio. Si MSF. Ayun, tsaka salamat po ulit kay Mr. MSF para sa mga pagkain ito. So, parang hindi pa tayo makakatulog mamaya. Ni sir, lang yan, umalaw lang yung level niya. Kasi umaalaw itong lamesa natin, na-shake yan. So, yung kanina talagang nataranta ako na wala sa oras. So, yun mga ka-shakers, salamat ng marami. At isang nakakatakot na gabi sa inyong lahat.